May anime Tagalog recap nga pala. Ang kwento ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Yoki na na-reincarnate bilang isang demonyo na may sapat na lakas upang talunin ang Demon Lord. Ngunit tumanggi siyang labanan ito dahil alam niyang kapag inalis niya ang Demon Lord ay siya naman ang magiging susunod na Demon Lord at ayaw niya ng ganong kapalaran. Kaya sa halip ay nagsilbi siya bilang isang captain sa hukbo ng Demon Lord at itinalaga bilang bantay sa front gate. Paulit-ulit na dumarating ang Heroes Party upang hamanin ang Demon Lord at sa bawat pagkakataon ay madali silang tinatalo ni Yoki. Ngunit palagi niya silang hinahayaang mabuhay kaya patuloy din silang bumabalik. Hanggang sa kalaunan ay inutusan siya ng Demon Lord na tapusin na ang kanilang mga buhay. Ngunit ayaw itong gawin ni Yoki dahil nahulog na ang loob niya sa priestess ng Heroes Party kaya nakaisip siya ng mas magandang plano kung saan hinayaan niyang makalusot ang mga bayani upang sila na ang pumatay sa Demon Lord kapalit ng pananatili ng priestess sa likod. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang lahat dahil kalaunan ay napilitan si Yoki na mag-disguise bilang isang tao. At dahil isa siyang napakalakas na demonyo ay mabilis siyang umangat sa ranggo ng Adventurers Guild kung saan nagsimulang mapansin ng mga tao ang kanyang kakaibang lakas. Dito nagsisimula ang kwento ng muling dumating ang isang Heroes Party sa kastilyo ng Demon Lord matapos maghanda ng napakatagal para sa laban at tuluyang malaman ang mga kakayahan ng Demon Lord at ng kanyang mga commanders. Si Yuga ang kanilang leader kaya siya ang unang sumugod. Ngunit nagulat ang mga bayani nang makita nilang may naghihintay na sa kanila. Ito ay ang demonyong si Yoki na may masamang balita para sa Heroes Party dahil nais nilang pabagsakin ang Demon Lord ngunit hindi sila pahihintulutang makalusot ni Yoki. Sinubukan ni Mikena na talunin siya gamit ang isang spell ngunit laking gulat niya nang madaling sirain ni Yoki ang atake at tawagin itong mahina habang tinatanong kung iyon na ba ang lahat ng kaya ng Heroes Party. Sumunod namang umatake si Leven ang warrior ngunit may sagot din si Yoki dahil madali niyang iniwasan ang mga hampas at ibinalik siya sa pinanggalingan. Si Yuga na lamang ang huling pag-asa kaya pinalakas ng support nilang si Cecilia ang kanyang kakayahan gamit ang magic. Ginamit ni Yuga ang kanyang Excalibur upang magpakawala ng isang napakalakas na atake, ngunit malinaw na hindi basta-basta si Yoki at hindi siya madaling kalabanin. Ginamit ni Yoki ang kanyang Endless Dark ability at madali nitong nilampasan at pinuksa ang atake ng Heroes Party. Sa iisang hampas ay tuluyang nabura ni Yoki ang buong Heroes Party at napatanong si Yuga kung ito na ba talaga ang katapusan nila. Nawalan ng malay ang lahat ng mga bayani at makikita na bigong-bigo si Yoki sa kinalabasan. Kaya sinimulan niyang pagalingin ang lahat ng heroes. Ngunit ang priestess na si Cecilia ang talagang nakakuha ng kanyang atensyon dahil nabighani siya sa ganda nito. Subalit naputol ang sandaling iyon nang dumating ang ilan sa mga knights ng Demon Lord na nagtatanong kung dapat na ba nilang tapusin ang buhay ng mga bayani. Pinaalalahanan sila ni Yoki na dapat ay nananatili silang nakatago. At bilang captain nila ay pinuna nila na tila nakatitig siya sa babae at tinawag pa siyang pervert. Ngunit ipinaliwanag ni Yoki na iniisip lamang niya kung ano ang dapat gawin sa Heroes Party. Nalito ang mga knights dahil malinaw na ang utos ay alisin ang mga bayani ngunit tumutol si Yoki at sa halip ay nagpasya na lamang na itapon ang mga ito sa labas. Sinabi niya na may malapit na human village kaya doon na lang nila iwan ang mga heroes. Sumunod ang mga knights sa utos kahit alam nilang mapapag-alitan sila. At iniutos ni Yoki na sundin na lamang siya habang tahimik siyang nagpaalam sa anghel na kakikilala pa lamang niya. Makalipas ang isang buwan ay muling humarap si Yoki sa Demon Lord at sinabi sa kanya na hindi pa rin natututo ang mga heroes at patuloy silang humahamon. 13 beses na silang natalo ni Yoki, hindi makapaniwala si Lord Zachiel na paulit-ulit natalo ang heroes kay Yoki gayong wala naman daw itong espesyal. Habang si Zo ay nagpasya na marahil ay sobrang hina lang talaga ng heroes. Nagtaka ang Demon Lord kung bakit hindi pa rin tinatapos ni Yoki ang kanilang mga buhay at ipinaliwanag ni Yoki na hindi man lang karapat dapat alisin ang mga pasaway na iyon. Ngunit may iba ng plano ang Demon Lord dahil kung ayaw ni Yoki gawin iyon ay ipagkakatiwala na lamang niya ang gawain sa mga subordinate ni Yoki. Alam ni Yoki na wala silang laban sa heroes kaya sinabi niyang siya na mismo ang gagawa nito. At napagtanto ni Yoki na kung muli pa niyang palalampasin ang heroes sa susunod, siguradong malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Sa totoo lang ay sobrang overpowered talaga si Yoki at pinipili lang niyang hindi ito ipaalam kaninuman. Kaya madali niyang natatalo ang mga heroes,
Kahit na sa katotohanan ay may kakayahan naman talaga ang mga ito na talunin ang Demon Lord na malapit na sa pagkamit ng world domination. Kaya napagdesisyonan ni Yoki na kailangan na niyang tapusin ang lahat kasama ang mga heroes ng minsanan at tuluyan na. Kinabukasan ay muling bumalik ang Heroes Party na puno ng kumpiyansa na sa pagkakataong ito ay magwawagi na sila. Ang mga warriors ang unang sumugod ngunit gaya ng inaasahan ay wala pa rin silang laban kay Yoki at agad niya silang pinadapa at pinalipad. Kaya sinabi ni Cecilia na siya na ang baalang mag-heal habang si Mika na naman ang haharap sa demonyo. Gaya ng dati ay madaling binalewala ni Yoki ang mga atake niya ngunit nagulat siya nang biglang gumamit si Mika na ng kakaibang galaw. Isang bagong uri ng atake na muntik nang tumama ngunit hinarang ni Yoki sa huling sandali at tinawag siya ni Mika na isang halimaw. Natawa si Yoki ng parang baliw at sinabi sa mga heroes na walang saysay ang pakikipaglaban sa kanya dahil muli lamang silang lalamunin ng kanyang darkness. Kaya inutusan ni Hyuga si Cecilia na i-buff siya at agad itong ginawa. Pinakawalan ni Hyuga ang pinakamalakas niyang Excalibur attack hanggang sa sandaling iyon at direktang tumama ito sa demonyo. Ngunit lubos na kinilabutan ang mga heroes nang makitang wala man lang kahit kaunting damage si Yoki. Nadismaya siya dahil hindi pa rin nila naiintindihan na imposibleng talunin nila siya. Ngunit determinado pa rin ang Heroes Party na pabagsakin ang Demon Lord anuman ang mangyari kaya sinabi ni Yoki na wala na siyang ibang pagpipilian. Naghanda na naman ang mga hero sa panibagong darkness attack ngunit laking gulat nila nang biglang magbigay ng alok si Yoki. Sinabi niyang kung iiwan nila rito ang priestess ay hahayaan niyang makalusot ang iba. Higit sa lahat ay gusto nilang magpatuloy ngunit mariing tumanggi si Hyuga na may iwanan kahit sino. Samantalang si Mika na naman ay naniniwalang dapat nilang tanggapin ang kasunduan dahil wala talaga silang laban kay Yoki. Patuloy pa ring tumatanggi si Hyuga ngunit sinubukan siyang kausapin ni Mika na dahil maraming beses nang may pagkakataon si Yoki na puksain sila ngunit hindi niya ginawa at sa halip ay hinayaan silang mabuhay kaya dapat nilang tanggapin ang alok. Itinuro rin ni Mika na kailangan nilang pumili sa pagitan ng isang priestess at ng kaligtasan ng buong mundo, isang desisyong dapat ay simple ngunit hirap tanggapin ni Hyuga, hanggang sa laking gulat ng lahat ay si Cecilia mismo ang nagsabing dapat nilang gawin ang alok ni Yoki. Tiniyak ni Cecilia sa lahat na magiging maayos lang siya kaya tinanggap ni Hyuga ang kanyang desisyon. Nangako siyang babalikan siya matapos nilang talunin ang Demon Lord at dahil doon ay hinayaan na sila ni Yoki na makalusot. Nang sila na lamang ang naiwan ay hindi maiwasang magtaka ni Cecilia kung bakit siya ang piniling manatili ni Yoki. Nag-atubili si Yoki na magsalita kaya nagkaroon ng maling akala si Cecilia at inisip niyang gusto lang siyang kalabanin nito kaya sinabi niyang lalaban siya hanggang sa huli. Ginamit ni Cecilia ang kanyang Holy Laser attack ngunit wala itong naging epekto at sinabi ni Yoki na pakinggan muna siya. Ipinakilala niya ang sarili sa kanya kaya nagtaka si Cecilia kung bakit siya magpapakilala sa taong balak lang niyang patayin. Desperadong ipinaliwanag ni Yoki na kung nais niyang tapusin ang buhay niya ay matagal na sana niya itong ginawa. Iginiit ni Cecilia na sabihin niya ang totoo kaya inamin ni Yoki na nahulog ang loob niya sa kanya sa unang tingin pa lamang. Lubos na nagulat si Cecilia nang magmakaawa si Yoki na makipag-date siya sa kanya. Wala nang nagawa si Cecilia kundi humingi ng paumanhin at halos madurage si Yoki sa pagtanggi niya. Inakala ni Cecilia na niloloko lamang siya ni Yoki dahil lantad itong hindi nagtatanggol kaya binalaan niya na aatakihin siya kapag hindi ito tumigil. Ngunit hindi man lang gumalaw si Yoki kaya nagtaka siya kung bakit hindi ito lumalaban. Ipinaliwanag ni Yoki na kaka-reject lang sa kanya ni Cecilia kaya wala na siyang pinagsisisihan. Kahit mabuhay pa siya ay nakakulong lamang siya sa kanyang silid at pinapayagan lang lumabas para umatake sa mga human village at bayan na ayaw naman niyang gawin. Hindi ito pinaniwalaan ni Cecilia dahil alam niyang ang lahat ng demonyo ay masasama. Ngunit ipinaliwanag ni Yoki na kahit mukha siyang demonyo ay na-reincarnate siya mula sa ibang mundo kaya tao pa rin ang kanyang kalooban. Doon nagtaka si Cecilia kung bakit siya nagsisilbi sa Demon Lord at itinuro na napakalakas niya. Kinumpirma ni Yoki na kaya niyang talunin ang Demon Lord mag-isa ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon ay itatalaga siya bilang susunod na Demon Lord na siyang huling-huli niyang gusto kaya pinili niyang huwag hamanin ito. Bunga nito ay araw-araw na lamang siyang nakakulong sa kanyang silid, umabot pa sa puntong naisip ni Yoki na tapusin ang kanyang miserableng buhay, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Cecilia.
Isang buwan pa lamang ang lumilipas mula nang magkakilala sila, ngunit ito na ang pinakabuhay na pakiramdam na naranasan ni Yuki mula nang siya ay maging isang demonyo. Muling binigyang diin ni Cecilia na napakalakas niya at kung tunay ngang may puso pa siyang tao, dapat ay gamitin niya ang kanyang napakalaking kapangyarihan upang tumulong sa iba. Tiniyak niya kay Yuki na hindi pa huli ang lahat at nakiusap na sumama siya sa kanya palabas sa mundo ng mga tao. Makalipas ang ilang panahon ay ipinagdiriwang ang mga heroes dahil matagumpay nilang natalo ang Demon Lord na matagal nang nananakot sa lahat sa hangarin nitong sakupin ang mundo. Ngunit tuluyan nang natapos ng heroes ang labanan kaya inanunsyo ng hari na ang susunod na 3 araw ay magiging holiday bilang paggunita sa kanilang tagumpay. Sa labas ng kaharian ay makikitang patungo si Yuki sa kabisera habang sabik siyang makita muli si Cecilia, ngunit kailangan muna niyang tanggalin ang sungay sa kanyang ulo. Masayang sinalubong ng buong kaharian ang mga heroes, ngunit sinabi ni Yuga na ang lahat ng ito ay dahil kay Cecilia. Samantala ay makikita si Yuki na may bagong itsura habang nagpapatala sa Adventurers Guild kung saan pinunan niya ang mga form at ipinaliwanag sa kanya na magsisimula siya sa rank F. Ang pinakamataas na rank ay S at kailangan niyang magsagawa ng mga quest upang umangat. Sinabi ng receptionist na malamang ay aabutin ng halos 1 buwan bago siya umakyat mula F patungong E-rank at doon natapos ang paliwanag. Napansin ni Yuki kung gaano kakalma ang lalaking ito at pinaalalahanan siyang huwag mawawala ang kanyang guild ID dahil napakahirap magpa-reissue at siya lang ang nag-iisang empleyado sa guild sa araw na iyon dahil nakalib ang lahat ng iba para sa festival at ayaw niyang matambakan ng trabaho. Ang pangalan niya ay Crayman at binati niya si Yuki ng good luck. Nang gabing iyon ay natuwa si Yuki dahil kumita siya ng disenteng halaga sa kanyang unang araw bilang adventurer at bagamat sapat iyon ay kailangan pa rin niyang itaas ang kanyang rank upang mas kumita. Sinabi ni Yuki na kapag nakapagtatag na siya ng maayos na pamumuhay ay maaari na siyang umamin muli kay Cecilia at wala nang hahadlang sa kanya dahil gagawin niya ang lahat upang maisakatuparan ang pag-ibig na ito. Makalipas ang ilang panahon ay kumalat ang mga tsismis tungkol sa isang lalaking umaangat ng rank sa napakabilis na paraan. Sinabi ni Yuki kay Crayman kung anong quest ang gagawin niya sa araw na iyon at nagtaka lamang si Crayman kung bakit palagi sa kanya lumalapit si Yuki kahit naroon naman ang kanyang katrabaho. Sinabi ni Yuki na nasanay na lamang siyang makipagtransaksyon kay Crayman at bukod doon ay siya rin ang pinakamabilis magtrabaho. Ngunit nais lang malaman ni Crayman kung sino talaga si Yuki. Sinabi ni Yuki na isa lamang siyang ganap na ordinaryong rookie adventurer, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Crayman dahil itinuro niyang umakyat si Yuki mula rank F hanggang D sa loob lamang ng 1 linggo na malinaw na hindi normal. Nabigla si Yuki dahil hindi niya namalayang nabubunyag na niya ang sarili at natakot siyang baka sumobra siya kaya labis ang kanyang ginhawa nang umatras si Crayman. At dahil wala namang nakikitang pandaraya o masamang ginagawa si Yuki ay pinabayaan na lamang ito ni Crayman. Bigla na lamang dumating ang isang misteryosong tao at hiniling kay Crayman na kanselahin ang huling quest. Laking gulat ni Yuki nang makita niyang si Cecilia pala ito na pilit iniiwasang mapansin ng iba. Nangako si Crayman na hindi siya magsasabi kan-inuman at sinabi ni Yuki na matagal na mula nang huli silang magkita. Ipinaliwanag ni Cecilia na kailangan niyang makausap si Yuki kaya inimbitahan niya itong pumunta sa kanyang bahay. Sa harap ng gate ay masayang sinalubong ng isang guard si Cecilia, ngunit nabigla nang makita na may kasama siyang iba kaya agad niyang tinanong kung sino si Yuki at binanggit na ito ay family carriage at hindi pa niya kailanman nakita si Yuki. Ipinaliwanag ni Cecilia na kaibigan niya si Yuki kaya pinapasok sila. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya agad nakipagkita, ngunit sinabi ni Yuki na ayos lang dahil naging abala siya sa bago niyang buhay bilang adventurer. Humanga si Yuki na natunton siya ni Cecilia, ngunit sinabi niyang kumakalat na ang mga balita tungkol sa kanya dahil napansin ng mga tao na ang isang rookie adventurer ay umabot sa rank D sa napakaikling panahon na isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Sinabi ni Cecilia na sana iyon lang ang pakay niya, ngunit may mas mahalaga pa siyang sasabihin. Nagtataka si Yuki kung ano iyon at lubos siyang nagulat nang hilingin ni Cecilia na umalis siya sa Adventurers Guild. Hindi ito naunawaan ni Yuki kaya ipinaliwanag niya na kahit natalo na ng heroes ang Demon Lord ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang banta dahil ang pagkatalo ng Demon Lord ay hindi nangangahulugang maglalaho ang lahat ng demonyo at monsters.
Ngunit hindi lang iyon dahil ipinaliwanag ni Cecilia na magsisimula na rin ang mga labanan para sa supremacy sa pagitan ng mga human nations at may mga palatandaan na nito na lalo pang dumarami. Bilang halimbawa ay nakatanggap na ang hero ng maraming marriage offers mula sa iba't ibang bansa dahil ginagamit ng mga bansa ang lahat ng paraan upang palakasin ang kanilang military might at human resources. Naunawaan ito ni Yoki dahil malinaw na nais gawing kasangkapan ng hero sa kanilang mga digmaan. Nagtanong si Yoki kung ano ang kinalaman nito sa kanya kaya ipinaliwanag ni Cecilia na ang sobrang bilis ng pag-angat niya ng rank ang dahilan ng kanyang pag-aalala dahil sa lakas ni Yoki ay tiyak na magiging isa siya sa iilang S-rank adventurers sa buong bansa. Ngunit kapag nangyari iyon ay tiyak na mapapansin siya ng ibang mga bansa at kung sakaling ma-scout siya ng isa sa kanila at aksidenteng magamit ang kanyang demon powers ay maaari siyang gawing sandata upang sakupin ang mundo. Ituturing siyang kaaway ng maraming bansa at ang kanyang ikalawang buhay ay tiyak na magwawakas. Dahil dito ay nais ni Cecilia na manatili muna si Yoki sa labas ng atensyon ng publiko sa loob ng ilang panahon. Naunawaan ito ni Yoki ngunit itinuro niyang kailangan pa rin niyang tustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Kaya sinabi ni Cecilia na siya na mismo ang maghahir at magbabayad sa kanya. Subalit aminado siyang wala siyang sapat na pondo upang umupa ng isang S-rank adventurer kaya handa siyang gawin ang anumang makakaya niya. Nag-alinlangan si Yoki kaya nakiusap si Cecilia na pumayag siya alang-alang sa kapayapaan ng kanilang bansa. Nabigla si Yoki sa kanyang determinasyon kaya sinabi niyang huwag siyang yumuko sa kanya at idiniin na walang sino man mula sa bansang ito ang magtatangkang escort siya at tatanggihan niya ang sinumang babaeng lalapit sa kanya. Idineklara ni Yoki na wala siyang interes sa iba dahil si Cecilia lamang ang laman ng kanyang paningin. Inakala ni Cecilia na biro lamang iyon ngunit kinilabutan si Yoki dahil muli niyang nailabas ang isang lumang ugali mula sa dati niyang buhay. Nabunutan ng tinik si Cecilia nang makita niyang hindi matitinag si Yoki ng anumang bansa kaya binawi niya ang kanyang hiling at pinayagan siyang manatili sa Adventurers Guild basta ipagpapatuloy niya ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Biglang dumating ang ina ni Cecilia na si Celia upang kausapin sila at humingi ng paumanhin sa naging asal ng guard kay Yoki habang sinabing ipapakiusap niya sa kanyang partner na si Sofia na kausapin ito. Inakala ni Yoki na wala itong magiging epekto ngunit nagulat siya sa pagiging seryoso ng mga babae nang tanungin ni Sofia kung ilang buto ang dapat niyang baliin sa guard at sinabihan siya ni Celia na baliin kung ilan ang gusto niya. Matapos paalisin si Sofia ay dumiretso si Celia sa pakay at tinanong kung nasabi na ni Cecilia ang lahat ngunit pilit itong tumanggi. Gayunpaman ay ipinaliwanag pa rin ni Celia na nakatanggap si Cecilia ng maraming marriage offers at pati ang hero ay nagpropose at malinaw na may gusto rito. Hindi makapaniwala si Yoki dahil alam niyang napakaraming babae ang humahabol sa hero at nagtaka kung bakit kailangan pa nitong humadlang sa kanyang pag-ibig. Pinakalma siya ni Cecilia at napagtanto ni Yoki na muli na naman niyang nailabas ang dati niyang sarili. Ipinaliwanag ni Cecilia na tinanggihan niya ang lahat ng alok kabilang ang sa hero. Napansin ni Celia na may nararamdaman din si Yoki para kay Cecilia kaya tinanong kung bakit hindi na lang niya ito pakasalan. Lubos na nagulat si Yoki at nawalan ng salita habang halatang nababagabag si Cecilia sa sitwasyon. Kaya sinabi ni Yoki na naipahayag na niya ang kanyang damdamin ngunit tinanggihan siya kaya ayaw niyang ipilit ang sarili at sa ngayon ay nagsusumikap siya bilang adventurer at kapag nakapagtatag na siya ng disenteng pamumuhay ay saka siya muling aamin. Laking gulat ng mga babae sa kanyang sagot at sinabi ni Celia na sapat na ang kanyang narinig. Humingi ng paumanhin si Yoki sa pagtanggi sa kanyang mungkahi at ipinaliwanag na nais lamang niyang igalang ang damdamin ni Cecilia. Biglang nagulat si Yoki nang sabihin ni Celia na pumasa siya sa kanyang pagsubok dahil ayaw niyang may mga hindi kanais-nais na taong lalapit sa kanyang anak. Masaya siyang makita na mapagkakatiwalaan si Yoki kaya hiniling niyang maging mabuting kaibigan ito ni Cecilia dahil marami na itong tinanggihan noon ngunit si Yoki ay isa sa mga taong ikinatutuwa niyang tanggapin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cecilia na mukhang nagustuhan siya ng kanyang ina. Bahagyang nahiya si Yoki at inamin na may pabor siyang hihilingin dahil nais lang niyang tawagin siya sa kanyang pangalan kaya pumayag si Cecilia. At dahil magkaibigan na sila ngayon ay sinabi rin niyang tatawagin niya si Yoki sa pangalan nito. Isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Yoki kaya labis ang kanyang kasiyahan.
Makalipas ang ilang panahon ay makikita si Yoki habang nagsasagawa ng isang quest para sa guild kung saan nakikipaglaban siya sa isang mabangis na monster ngunit madali niyang iniiwasan ang lahat ng atake nito. Matapos umiwas ay pinalakas ni Yoki ang sarili niyang magical attack na isang thunderbolt attack na mabilis na tumapos sa halimaw. Sinabi sa kanya na aabutin daw ng isang buong linggo ang quest na iyon ngunit ilang sandali lamang ng kanyang araw ang kinailangan ni Yoki. Bigla na lamang silang napilitang umiwas sa isang atake at laking gulat ni Yoki nang makita na ang umatake ay ang dati niyang mga subordinate. Tinaboy niya ang mga ito ngunit hindi nila nakilala ang kanyang anyong tao kaya patuloy pa rin silang umaatake hanggang sa tuluyan niyang ibunyag na siya ang kanilang captain. Agad silang humingi ng paumanhin dahil inakala nilang isa lamang siyang adventurer na nangangaso ng mga demonyo at ikinatuwa nilang buhay pa pala siya. Natuwa rin si Yoki na makita silang maayos ngunit bigla silang nagalit at hiningi ang paliwanag kung saan siya nagpunta matapos matalo ang Demon Lord dahil bigla na lamang siyang nawala. Wala na ang kanyang sungay at mga pakpak at mukha na rin siyang tao kaya gusto nilang malaman ang totoo. Sa huli ay inamin ni Yoki na umamin siya ng pag-ibig sa priestess ng Heroes Party ngunit siya ay tinanggihan kaya namumuhay na siya ngayon bilang isang human adventurer at iminungkahi niyang mamuhay rin sila ayon sa gusto nila. Nakakagulat ngunit tumanggi silang lahat dahil nais pa rin nilang sumama kay Yoki at matagal na silang naging tapat sa kanya at nais man lang nilang makilala ang taong minahal niya. Sinabi ni Yoki na hindi iyon madali dahil mundo ito ng mga tao at kailangan nilang itago ang kanilang tunay na anyo na hindi kasing dali ng sa kanya. Ngunit tiniyak nila na kaya nilang mag-disguise bilang mga tao kaya pumayag si Yoki na sumama sila at umaasang handa sila sa mga susunod na mangyayari. Hindi nagtagal ay makikitang napahamak si Yoki nang pag-alitan siya ni Cecilia dahil umiiyak ang kanyang demon subordinate na si Happiness. Labis na nagalit si Cecilia dahil kinailangan ni Happiness na tanggalin ang kanyang mga pakpak upang magmukhang tao at ipinaliwanag ni Cecilia na napakasama ng pagtanggal ng pakpak ng isang harpy. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Yoki ngunit patuloy pa rin siyang pinapagalitan ni Cecilia. Humanga ang mga demonyo sa kabaitan ni Cecilia kaya inaprobahan nila ang bagong kaibigan ni Yoki. Namangha naman si Cecilia sa kanilang human disguises dahil hindi niya mahalata na mga demonyo sila, tiniyak sa kanya ng lalaking nagngangalang Duke na totoo iyon at ipinaliwanag na ang kanyang lahi ay tinatawag na Dulahan, si Happiness ay isang harpy at ang batang si Chic ay isang pixie. Balak sanang patunayan ni Duke ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang ulo ngunit ang kanyang armor at helmet ay magkadikit kaya hindi niya ito magawa. Hindi maiwasang mapansin ni Yoki na mas madaldal na ngayon si Duke kaya inamin nito na tahimik lamang siya noon dahil kay Yoki. Labis daw niyang kinamuhian si Yoki noong una dahil kilala ito bilang isang shut-in. At kahit inuutusan siya ng kanyang superior officer na lumabas at pumatay ng mga tao ay matigas ang ulo ni Yoki at tumatanggi. Madalas pa itong magalit at sabihan si Ezekiel na umalis sa kanyang silid bago siya tuluyang lamunin ng galit. Sinabi ni Ezekiel na nakakapagod kausapin si Yoki kaya hinayaan na lang niya itong gawin ang gusto nito. Ngunit malinaw na ang ganitong asal ay hindi katanggap-tanggap para sa isang demonyo sa hukbo ng Demon Lord kaya sinubukan ni Duke na itama si Yoki sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit sa malas niya ay binugbog siya ni Yoki ng husto at iyon ang dahilan kung bakit naging mas tahimik at mailap si Duke. Ramdam ni Cecilia na marami na ang nagbago mula noon dahil ngayon ay lubos ng tapat si Duke kay Yoki. Kinumpirma ni Duke na lahat sila ay loyal sa kanya ngunit napansin niyang nawawala sina Happiness at Chic. Kinabahan si Yoki dahil hindi nila maaaring hayaan na may ibang makaalam ng tunay nilang pagkatao kaya umaasa siyang hindi sila pumasok sa bahay at agad silang naghanap. Kalaunan ay natagpuan nila si Chic kasama si Celia na nagpaliwanag na napagod ang bata sa kakalaro sa hardin. Nakilala rin ni Celia si Happiness at laking gulat ng lahat nang sabihin niyang nakapasok ito sa loob ng bahay. Sa loob ay makikitang binigyan ni Sofia si Happiness ng maid uniform at ipinaliwanag na siya na ang bagong kasambahay. Formal na bumati si Happiness bilang bagong staff ngunit hindi maunawaan ni Yoki kung bakit ito nakikisabay sa sitwasyon. Itinuro ni Cecilia na kaibigan ni Yoki si Happiness kaya humingi ng paumanhin si Sofia sa hindi pagkakaintindihan. Inutusan ni Yoki si Happiness na magpalit ng damit ngunit tumanggi ito at idineklara na gusto niyang magtrabaho kaya pumayag si Sofia at sinabing maaari na siyang pumunta sa servants' quarters.
Matapos nito ay nagpaalam ang lahat kay Happiness habang sinisimulan niya ang kanyang buhay bilang isang maid. Sinabi nilang maswerte siya dahil titira siya sa isang mansion ngunit si Happiness ay sabik lamang na magsikap sa trabaho. Bigla namang ibinulong ni Celia kay Yoki na may plano siya dahil bukod sa pagiging priestess ni Cecilia ay may kinalaman din ito sa napakahahalagang tao kaya palagi itong abala at wala ng oras magpahinga. Sisiguraduhin ni Celia na magkakaroon ito ng day off kinabukasan kaya gusto niyang isama ni Yoki si Cecilia upang magsaya. Kinabukasan ay naghintay si Yoki kay Cecilia habang iniisip na aprobado ng magulang ang date na ito. Dumating din si Cecilia at namangha si Yoki sa itsura nito sa suot na kakaibang damit. Pinuri niya ang salamin nito at ipinaliwanag ni Cecilia na bahagi iyon ng disguise dahil kapag nakilala siya bilang miyembro ng Heroes Party ay magiging magulo ang lahat at ayaw niyang maistorbo ang kanilang lakad. Humingi ng paumanhin si Cecilia dahil nadamay si Yoki sa lahat ng ito ngunit sinabi ni Yoki na ayos lang at nangakong bibigyan siya ng masayang araw ng pahinga. Sa pagsisimula ng kanilang lakad ay napansin ni Cecilia ang isang cake shop at iminungkahing bumalik sila roon para magtsaa. Nakakita rin siya ng magagandang bulaklak ngunit si Yoki ay hindi maiwasang isipin kung gaano siya kaganda. Sumang-ayon si Yoki nang sabihin ni Cecilia na cute ang pusa at pinuri rin niya ito na bagay sa kanya ang suot na damit habang namimili sila, hanggang sa kalaunan ay sinabi ni Cecilia na nararamdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang pagod at ikinatuwa ni Yoki na mukhang maayos niyang nagagampanan ang kanyang ginagawa. Bigla silang namataan ni Yuga at tinawag niya si Cecilia. Ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Mikena dahil magwawala ang mga tao kapag nalaman kung sino talaga siya. Muling nagkita ang mga miyembro ng Heroes Party at ipinaliwanag ni Yuga na nagkataon lang na naka-day off din sila. Tinanong niya kung gusto bang sumama ni Cecilia ngunit hindi nagustuhan ni Yoki na hindi man lang siya napansin ng lalaki. Tinanggihan ni Cecilia ang alok dahil nag-e-enjoy siya sa date kasama ang isang kaibigan. Kaya napunta ang atensyon ni Yuga kay Yoki at sinabi nitong pamilyar ang itsura niya ngunit sagot ni Yoki ay ganaguni lang iyon. Sa kabutihang palad ay hindi nakilala ni Yuga ang demonyo kaya inaya niya si Yoki na sumama at hinayla palayo si Cecilia. Ngunit si Mika na ang pinakanainis dahil iyon ang una niyang date kay Yuga matapos ang mahabang panahon at tuluyan itong nasira. Umaasa siyang mag-workout sina Yoki at Cecilia para baka tuluyan ng tumigil si Yuga sa paghahabol dito. Nagulat si Yoki dahil mas mabait si Mikena kaysa sa inaakala niya ngunit agad din siyang ininsulto sa pagsasabing wala siyang inaasahan sa taong may mapurol na mukha gaya niya. Doon naalala ni Yoki na tinanggihan na ni Cecilia ang marriage proposal ni Yuga kahit halata pa rin ang interes nito kaya tumanggi si Yoki na matalo sa hero. Sa loob ng accessory shop ay sinabi ni Yoki na gusto niyang bilhan si Cecilia ng regalo bilang pasasalamat sa pagtulong nitong makita niya ang mundo sa labas. Napansin ito ni Yuga at sinabi nitong bibilhan din niya ng regalo sina Cecilia at Mikena kaya naisip ni Yoki na tila nakikipagkumpetensya ito at dali siyang pumili ng para kay Cecilia. Nagustuhan ni Cecilia ang necklace na napili ni Yoki ngunit muling sumingit si Yuga at ipinakita ang napakalaking hair accessory na pinakamahal sa buong tindahan. Ngunit alam ni Yoki na hindi porke mahal ay mas maganda na. Sinubukan ni Yuga itong isuot kay Cecilia ngunit sinabihan siya ni Mikena na tanga dahil nasira nito ang disguise ni Cecilia. Agad siyang nakilala bilang Lady Cecilia at napansin din ng lahat si Yuga ang hero kaya sinalubong sila ng dagsa ng fans. Sinabi ni Cecilia kay Yoki na subukan nilang tumakas ngunit masyadong malakas ang mga fans kaya hinayla palayo ang heroes at naiwan si Yoki. Nagmadali siyang hanapin si Cecilia ngunit napatigil siya nang makita ang isang lalaking napapalibutan ng mga tagahanga. Pakiramdam ni Yoki ay nakita na niya ito noon kaya ipinakilala ng estranghero ang sarili bilang si Raven. Ang dating swordsman ng Heroes Party na napromote bilang Knight Captain. Naalala na siya ni Yoki at naawa dahil halos hindi na ito makagalaw sa dami ng fans kaya tinulungan niya sa pagsasabing malapit lang ang heroes at nagsipag-alisan ang lahat. Iniligtas niya si Raven at pinayuhan na magsuot ng disguise sa susunod. Pinigilan siya ni Raven bago umalis at doon napansin ni Yoki kung gaano kakaiba ang boses nito dahil hindi ito tunog masculine kaya naintindihan niya kung bakit tinatawag itong silent swordsman. Sinabi ni Yoki kay Raven na huwag itong mahiya sa pagtatago ng kanyang boses dahil lahat ng tao ay may bahagi ng sarili nila na ayaw nilang itinuturo ng iba.
At malinaw na pati siya mismo ang tinutukoy dahil ayaw na ayaw niyang malaman ng sino man na isa siyang demonyo. Sinabi ni Raven na gusto niyang maging kaibigan si Yoki dahil ang tanging mga taong hindi tumatawa sa kanyang boses ay ang kanyang ina at pinsan. Pumayag si Yoki na maging kaibigan niya ngunit bigla niyang naalala na kailangan niyang hanapin si Cecilia. Subalit kahit saan siya maghanap ay hindi niya ito makita kaya labis siyang nadismaya dahil iyon ang una nilang date. Samantala ay hinahanap din siya ni Cecilia ngunit hindi rin niya ito matagpuan at inisip pa niyang baka umuwi na ito. Hanggang sa makita niya ang isang batang umiiyak at hinahanap ang kanyang ina kaya agad niyang ginamo ang sugat nito at tinanong kung nasaan ang nanay niya. Ngunit umiiyak lamang ang bata at sinabing nawawala ito kaya hindi alam ni Cecilia ang gagawin. Sa kabutihang palad ay dumating si Yoki at sinabi sa bata na maaari na siyang tumigil sa pag-iyak dahil siya si Yoki ang dakilang adventurer at hahanapin niya ang ina nito saan man naroroon. Unang namangha si Cecilia sa kanya ngunit agad ding nagtaka kung bakit siya sobrang dramatic. Ipinaliwanag ni Yoki na umaarte lang siya para sa bata at nagawang mapatawa ito sa unang pagkakataon. Sinimulan nilang hanapin ang ina ng bata ngunit nag-aalala si Yoki na baka muli na namang makilala si Cecilia. Sinabi naman ni Cecilia na ayaw pa niyang matapos ang kanilang araw kaya haharapin na lang nila ang problema kapag dumating iyon. Samantala ay hinahanap ni Yuga si Cecilia ngunit sinabi ni Mikena na umuwi na lamang sila. Nagalit si Yuga at sinabing nag-aalala lamang siya kay Cecilia kaya umalis siya upang hanapin ito mag-isa. Natuwa si Yuga nang makita niya ito ngunit saka lamang niya napagtanto na naiwan niya si Mikena. Kinabukasan ay lubos na nagulat si Yoki nang sabihin ni Celia na bumagsak si Cecilia dahil sa sobrang pagod dahil naipon ang lahat ng stress nito at ang kaguluhan noong nakaraang araw ang nagtulak sa kanya lampas sa kanyang limitasyon. Sinisi ni Yoki ang sarili ngunit ipinaliwanag ni Celia na mild cold lamang iyon at hindi niya kasalanan. Sinabi rin ni Celia na malaki ang naitulong ni Yoki kay Cecilia at si Yuga pa nga ang lalong nagpalala ng sitwasyon dahil matapos niyang hilahin si Cecilia sa lahat ng kaguluhan ay iginiit pa niyang siya ang mag-alaga rito na nagdagdag lamang ng stress kaya kinailangang paalisin siya ni Sofia. At si Sofia lamang ang sapat ang lakas upang mapaalis siya kaya napaisip si Yoki kung ano ba talaga siya. Ikinwento ni Cecilia kay Celia kung gaano kalaki ang naitulong ni Yoki kaya hiniling ni Celia na dalawin niya ito. Ipinaalam ni Sofia kay Cecilia na naroon na si Yoki ngunit hindi pa siya handang pumasok ito kaya desperado niyang pinaghintay si Yoki habang sinabihan siya ni Sofia na itago muna ang kanyang teddy bear. Pagpasok ni Yoki ay hindi siya makapaniwalang nasa kwarto talaga siya ni Cecilia at humingi ito ng paumanhin sa kanyang itsura. Humingi rin ng paumanhin si Yoki dahil nabigo siyang bigyan siya ng maayos na day off. Sinubukan siyang tiyakin ni Cecilia na hindi niya kasalanan ang kanyang pagkakasakit ngunit hindi pa rin siya napapayapa dahil alam niyang sobrang stressed na siya kaya hindi niya dapat ito pinaglakad-lakad kung saan-saan. Biglang binaliktad ni Cecilia ang sitwasyon at pumayag na isisi na lang lahat kay Yoki sa pagsasabing nasayang ang kanyang day off dahil sa kanya kaya kailangan niyang bumawi sa pamamagitan ng paglabas nila sa susunod niyang day off. At lubos na nabigla si Yoki dahil malinaw na sinabi lamang niya ang lahat ng iyon upang magkaroon sila ng pangalawang date. Muling naging sobrang dramatic si Yoki at idineklara niyang nabigo siya kahapon ngunit hinding-hindi na ito mauulit. Inutusan niya si Cecilia na lubusang magpahinga sa loob ng kanyang makulay na kakon at managinip tungkol sa araw ng kanyang paggaling upang lalo pang lumago ang kanyang pag-asa para sa kanilang susunod na lakad kung saan bibigyan niya siya ng isang engranding karanasan. Napatawa si Cecilia sa kanyang kartihan ngunit nananatili pa rin siyang may sakit at nagsimula siyang umubo kaya agad siyang pinigilan ni Sofia at sinabihan si Yoki na huwag nang palalay ng kalagayan ni Cecilia. Sinipa siya palabas ni Sofia at nagpaalam naman si Happiness sa kanyang dating captain. Sa labas ay nasalubong ni Yoki si Raven na nagsabing may hihilingin siya dahil may isang babaeng gusto niya na hindi siya tinawanan sa kanyang boses at pinuri pa ito. Sinabi rin ng babae na naiinggit siya kay Raven kaya sinabi ni Yoki na tiyak na nahanap na niya ang perpektong babae para sa kanya. Sumang-ayon si Raven ngunit aminadong hindi niya alam ang susunod na gagawin dahil hindi pa niya kailanman naranasan ang ganitong pakiramdam at hindi siya likas na kumpiyansa. Kaya ginaisin ni Yoki ang kanyang loob sa pagpapaalala na isa siyang cool na tao at miyembro ng Heroes Party na nagligtas sa mundo. Pinuri na siya ng babae kaya wala na siyang dapat ipag-alala at kailangan na lang niyang kumilos at maniwala sa sarili.
Nagpasalamat si Raven dahil tinulungan siya ni Yoki na mahanap ang kanyang tapang at handa na siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kaya agad siyang umalis upang gawin ito, ngunit nagtaka si Yoki kung bakit papunta si Raven sa bahay ni Cecilia at agad siyang kinabahan sa takot na ang babaeng tinutukoy ni Raven ay si Cecilia pala. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya na hinding-hindi kailanman tatanggapin ni Cecilia ang ganoon kabiglang pag-amin ng damdamin mula kay Raven. Pero naisip din niya na magkasama sila noon sa Heroes Party kaya may posibilidad na nagkaroon sila ng mga romantic na sandali habang naglalakbay. Kaya muli siyang nagsimulang mataranta, ngunit bigla niyang nakita si Raven na pabalik mula sa mansion na tila wasak na wasak ang loob, dahil akala niya noon na ang pinakamasamang maaaring isagat sa kanya ay isang simpleng pagtanggi lang, pero nagkamali siya, at ngayon ang gusto na lang niya ay umuwi at pag-isipan ang buhay niya habang naliligo sa shower. Nang makita ni Yoki kung gaano kalungkot at lupaypay si Raven, na-curious siya kaya bumalik siya sa bahay at tinanong si Sofia kung alam ba nito ang nangyari kay Raven nang pumunta ito roon para magtapat ng nararamdaman kay Cecilia. At sinabi ni Sofia na totoo ngang pumunta roon si Raven pero base sa nakita niya ay kinausap nito si Happiness. At labis na ikinagulat ito ni Yoki dahil wala siyang ideya na may gusto pala si Raven kay Happiness. Kaya nagpa siya siyang kausapin si Happiness. At nang sa wakas ay matagpuan niya ito ay tinanong niya kung may nakausap ba itong isang lalaking may pulang buhok kanina. Na agad namang kinumpirma ni Happiness, kaya sinabi ni Yoki na kaibigan niya si Raven at kitang-kita ang gulat sa mukha ni Happiness nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Yoki kung totoo bang umamin ng damdamin si Raven sa kanya at kung ganoon ay gusto niyang malaman kung ano ang sinabi niya at bakit labis na nalungkot si Raven. Sandaling natigilan si Happiness bago niya tuluyang ibinunyag na nangyayain siya ni Raven ay agad niya itong sinabihan na talagang imposible iyon. At ang ganoong uri ng pagtanggi ay siguradong makakasakit ng damdamin ng kahit sino. Kaya naintindihan ni Yoki kung bakit sobrang nalungkot si Raven pagkatapos. At kung hindi talaga siya gusto ni Happiness ay wala na ring magagawa. Subalit sinabi ni Happiness na gusto naman talaga niya si Raven. Pero bago pa makapagtanong si Yoki kung ano ang ibig niyang sabihin ay bigla na lang itong tumakbo palayo. At nang gabing iyon ay nagpatawag si Yoki ng meeting kasama ang iba pa niyang subordinate para pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyayari sa relasyon ni na Happiness at Raven, ngunit walang ideya ang dalawa kung sino si Raven, kaya ipinaliwanag ni Yoki na si Raven ang swordsman mula sa Hero Party. Ngunit sa sandaling masabi niya iyon ay biglang nagalit si Duke at mariing tinanong kung bakit niya itinatakda si Happiness na mapalapit sa isang human. Ipinaliwanag ni Yoki na hindi siya ang nagpakilala sa kanila at sa totoo lang ay wala siyang ideya kung paano sila unang nagkakilala. Ngunit hindi iyon ang mahalagang punto, dahil sinabi niya sa lahat na kamakailan lang ay umamin ng damdamin si Raven kay Happiness. At ipinagpalagay ni Duke na malamang ay hindi iyon tinanggap ng maayos dahil karamihan sa mga human na nakasalamuhan ni Happiness noon ay alinman sa gustong hulihin siya para sa kanyang mga balahibo o kaya naman ay mga furry lovers. At sa alinmang paraan ay hindi maganda ang naging karanasan niya, ngunit sinabi rin niya na hindi niya iniisip na kinamumuhian ni Happiness ang lahat ng human, sapagkat kusa nitong piniling magtrabaho bilang isang maid dahil nagustuhan niya ang mga tao sa mansion. Kaya malinaw na kaya niyang makilala kung mabuti ang isang tao at tiyak na nakita niya na mabuting tao si Raven. Kinabukasan ay nagtungo si Yoki sa guild gaya ng nakasanayan. Ngunit laking gulat niya nang wala roon si Crayman. At tinawag siya ng isa sa mga receptionist dahil nakilala siya bilang lalaking laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master. Nasa una ay hindi maintindihan ni Yoki, hanggang sa ipaliwanag ng receptionist na kahit mukhang tamad si Crayman ay siya talaga ang Vice Guild Master ng guild. Nalabis na ikinagulat ni Yoki, ngunit mas interesado siyang malaman kung saan nagpunta si Crayman. At bagamat parang sikreto iyon ay dahil kaibigan niya ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na na-hospital si Crayman matapos makipag-away sa kanyang asawa. Kaya kalaunan ay nagtungo si Yoki sa ospital para dalawin si Crayman at nagulat siya sa lala ng mga sugat nito. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Crayman na kahapon ay anniversary nila ng kanyang asawa kaya gusto sana niyang pumili ng magandang regalo. Ngunit sobrang na-focus siya sa kakatingin ng mga alahas kaya lumipas ang buong araw nang hindi niya namamalayan. At pag-uwi niya ay lumampas na siya sa oras ng hapunan. Kaya inakala ng kanyang asawa na nakalimutan niya ang anniversary nila at nauwi iyon sa isang malaking pagtatalo.
na ikinatuwa at ikinamangha ni Yoki dahil naisip niyang napakalakas pala ng asawa ni Crayman para magawa siyang masugatan ng ganoon, at sinabi pa niya na normal lang iyon dahil isa itong dating A-rank adventurer, na hindi halos mapaniwalaan ni Yoki dahil kasal pala si Crayman sa isang taong may ganoong rank, ngunit para sa kaalaman ng lahat ay isa ring dating A-ranker si Crayman, at natural na magtatagal pa bago tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Kaya inalok ni Yoki na gumamit ng healing magic para tulungan siya. Ngunit agad itong tinanggihan ni Crayman dahil ang pagkakasugat niya sa ganitong kalagayan ay perpektong dahilan para alagaan siya ng kanyang asawa hanggang sa gumaling siya, at sa mismong sandaling iyon ay pumasok ang asawa ni Crayman at laking gulat ni Yoki nang matuklasan niyang si Sofia pala ito, dahil hindi niya kailanman inakala na magpapakasal siya sa isang tulad ni Crayman. Ngunit mukhang masaya naman silang dalawa maliban na lamang sa paminsan-minsang marahas na hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang ilang sandali ay naghahanda ng umalis si Yoki kaya nagpasalamat si Sofia sa kanya sa pagsama at pagbabantay sa kanyang asawa bago siya dumating. At sinabi ni Yoki na hindi na niya kailangang magpasalamat dahil normal lang na dalawin ng isang kaibigang may sakit o sugatan. Ngunit dahil napag-usapan na rin ang tungkol sa mga kaibigan ay tinanong niya si Sofia kung mas maayos na ba ang lagay ni Cecilia ngayon. At sinabi nitong wala na ang lagnat ni Cecilia kaya mas magaan na ang pakiramdam nito ngunit kasalukuyan itong nasa labas para mag-asikaso ng ilang gawain kaya hindi muna niya ito makikita. Kaya tinanong ni Yoki si Sofia kung may mairerekomenda ba itong magandang regalo na maaari niyang ibigay dahil gusto niyang gumawa ng isang bagay na ikasasaya ni Cecilia. Ngunit sinabi ni Sofia na basta't galing iyon sa puso ay tiyak na matutuwa si Cecilia sa anumang ibigay niya. Kaya nagpasalamat si Yoki sa payo at umalis ng ospital. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada ay nagsimula siyang magpantasya kung ano kaya ang magiging buhay nila kung sakaling magpakasal sila ni Cecilia. At nang matauhan siya ay napansin niyang malapit na siya sa night dorm kaya naisipan niyang silipin si Raven habang naroon na rin siya. Binuksan niya ang pinto at nadatnan si Raven na nakahiga sa kama. Kasing lungkot pa rin noong araw na tinanggihan siya ni Happiness. At naawa si Yoki sa kanya kaya gusto niyang tumulong. Kaya tinanong niya si Raven kung maaari nitong ikwento kung paano sila unang nagkakilala ni Happiness. At isinalaysay ni Raven na nagsimula ang lahat noong isang karaniwang hapon kung saan abala siya sa kanyang araw-araw na patrol nang bigla niyang mapansin ang isang babae na ginugulo ng ilang lasing na lalaki. Mabilis niyang pinatumba ang unang lalaki at nang makilala siya ng iba pa ay agad silang nagsitakbuhan kaya natapos na ang kanyang tungkulin, at dahil ligtas na si Happiness ay tinalikuran na niya ang lugar upang umalis, ngunit bigla nitong hinayla ang kanyang cape upang magpasalamat, at sinabi ni Raven na hindi na niya kailangang magpasalamat dahil ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Ngunit bigla niyang napagtanto na naipakita niya ang kanyang boses sa isang estranghero kaya nagsimula siyang mag-alala na baka pagtawanan siya nito dahil doon. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan ay sinabi ni Happiness na maganda ang kanyang boses. At sa una ay inakala niyang nagbibiro lamang ito ngunit seryoso talaga si Happiness dahil tunay niyang nagustuhan ang tunog ng boses ni Raven. Kaya muli siyang nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya at saka tumakbo palayo upang ipagpatuloy ang pamimili niya para sa araw na iyon. Ngunit nag-iwan siya ng malalim na impresyon kay Raven. At iyon ang dahilan kung bakit sa bandang huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na umamin ng kanyang nararamdaman sa kanya. Ngunit hindi ito naganap ng kasing ganda ng kanyang inaasahan. At naisip niyang nagkamali siya sa masyadong maagang pagtatapat gayong halos hindi pa naman talaga sila magkakilala dahil malamang ay naging hindi komportable si Happiness. Ngunit sinabi ni Yoki na hindi pa siya dapat sumuko agad dahil pakiramdam niya ay may tsansa pa rin si Raven kay Happiness. At sa ngayon ay iminungkahi niyang lumabas muna silang dalawa upang kahit paano ay gaman ang pakiramdam niya. Kaya dinala ni Yoki si Raven sa jewelry store na pinuntahan niya noon kasama si Cecilia dahil hindi pa rin niya nabibili ang kwintas na balak sana niyang ibigay. At habang naroon sila ay may napansin si Raven na isang magandang pendant na babagay kay Happiness. Ngunit nag-alinlangan siya kung bibilhin ba niya ito dahil baka isipin ni Happiness na kakaiba ang makatanggap ng regalo mula sa isang taong halos hindi pa niya kilala. Ngunit tiniyak ni Yoki na pahahalagahan nito ang effort at intensyong inilaan niya para dito. At kung wala mang iba ay siguradong magugustuhan nito ang disenyo dahil swak na swak iyon sa kanya. Kaya sa huli ay nagpa siya si Raven na bilhin ang pendant.
At dahil ayaw niyang marinig ng kahit sino ang kanyang boses ay nakipag-usap siya sa cashier gamit lamang ang papel at panulat. Ngunit habang papalabas sila ng tindahan ay bigla silang nasalubong ni Mana na nagulat nang makita silang dalawa na magkasamang nasa jewelry store. Kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nila roon at agad namang sumagot si Yoki na naroon sila upang bumili ng regalo para sa mga babaeng mahal nila. Alam na ni Mana na may gusto si Yoki kay Cecilia kaya hindi na siya nagulat doon. Ngunit wala siyang kaalam-alam na may gusto rin pala si Raven kaya hinikayat niya itong magsalita at magkwento. Subalit tumanggi si Raven na magsalita sa harap niya at kasalanan din niya iyon dahil minsan na niyang pinagtawanan ang boses ni Raven kaya mula noon ay naging sobrang conscious na ito kapag kausap siya, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Mana at matagal na siyang humingi ng paumanhin, ngunit alam niyang hindi nababawi ng isang sorry ang kanyang nagawa kaya hindi na niya pinilit si Raven. Gayunpaman, kahit ayaw makipag-usap ni Raven sa kanya ay gusto pa rin ni Makana na malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang crush kaya inimbitahan niya sina Raven at Yoki na magtanghalian kasama niya. Ngunit sa sandaling akala niya ay magiging handa na silang magsalita ay bigla namang nagsimulang magpakabusog sina Yoki at Raven sa pagkain upang maiwasan ang kahit anong usapan. At perpekto sana ang plano ngunit nang banggitin ni Makana na maaari niyang ikwento kay Yoki ang ilang bagay tungkol kay Cecilia kung kakausapin niya siya ay agad niyang isinuko ang plano. Kaya tinanong siya ni Makana kung hanggang saan na ang namamagitan sa kanila ni Cecilia at sinabi ni Yoki na wala pa itong espesyal dahil hindi pa naman sila nagde-date at marami na itong natatanggap na alok sa kasal. Kabilang na ang mula kay Yuga. At nang marinig ito ay medyo nainis si Makana dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin niya makuha ang mga pahapyaw na pahiwatig ni Yoki. Dahil dati pa itong medyo sabaw kaya minsan ay hindi sinasadya na nahuhuli niya silang nagpapalit ng damit o naliligo ni Cecilia, at dahil sobrang popular siya sa mga babae ay palaging may malaking grupong sumusunod sa kanila saan man sila magpunta, at kahit hindi naman niya iyon sinasadya ay talagang naiirita si Cecilia sa kanyang pagiging walang pakialam, at kapag nagagalit ito ay nakakatakot talaga. Pagkatapos nito ay tinanong ni Makana si Raven tungkol sa kanyang crush ngunit pinutol siya ni Yoki dahil ayaw niyang hayaan si Makana na guluhin pa siya. Ngunit nangako si Makana na hindi niya intensyong pagtawanan o lokohin si Raven tungkol sa kanyang nararamdaman dahil may sarili rin siyang mga problema sa relasyon na gusto niyang pag-usapan. At ang totoo ay pakiramdam niya ay kinamumuhian siya ni Yuga dahil sa isang bagay na nagawa niya. At sinabi niya kay Yoki na kahit sinasabi sa ulat ng kaharian na lubos nilang natalo ang Demon Lord ay ang totoo ay ilang beses silang natalo at masaklap pa ay sa kamay ng isang random Demon General. At sa tuwing natatalo sila ay bigla na lang silang napapadpad sa isang kalapit na nayon na tila ba himalang gumagaling ang lahat ng kanilang sugat. Ngunit kahit ilang beses pa silang bumalik ay paulit-ulit pa rin silang tinatalo ng demonyong iyon sa pinaka-nakakahiya at nakakainsultong paraan. At dito ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkakasala si Yoki dahil ilang beses niyang pinatagal ang kanilang pagkatalo para lang magkaroon ng mas maraming oras na makasama at pagmasdan si Cecilia. Ngunit bilang depensa niya ay hindi naman niya intensyong pahiyain ang sinuman. Sa bawat pagkatalo ay napipilitan ng party na magsinungaling sa mga tao at itago ang katotohanang sila ay natalo upang mapanatili ang pananampalataya ng lahat sa hero party. Ngunit unti-unti nang nauubos ang kanilang mga supply. At kung hindi nila matatalo agad ang demon ay tuluyan nang mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanila. Kaya sa isang pagtatangka ay nag-alok ang mismong demon na pababayaan silang dumiretso sa throne room ng Demon Lord nang walang haarang sa kanila. Ngunit kapalit nito ay kailangan nilang iwan si Cecilia. At si Makana ang siyang humimok sa lahat na talikuran siya upang hindi magmukhang bigo si Yuga bilang isang bayani. At bagamat nakaligtas si Cecilia ay hindi iniisip ni Makana na napatawad na siya ni Yuga dahil sa paggawa ng ganoong kalupit na desisyon. Dahil kahit pala kaibigan at masayahin pa rin ang pakikitungo nito sa kanya ay ramdam niyang nagbago na ang tingin nito sa kanya. At malamang ay ganoon din ang iniisip ngayon ni Cecilia tungkol sa kanya matapos ang nangyari kaya naging mailap at awkward ang samahan nila. At pakiramdam ni Yoki ay may bahagi rin siyang kasalanan sa lahat ng ito dahil ang kanyang mga naging kilos ang naging dahilan ng pagkakabuo ng lamat sa kanilang party. Ngunit wala rin naman siyang magagawa upang agad itong ayusin. Kaya tinanong niya si Makana kung sinubukan man lang ba niyang kausapin si Cecilia tungkol dito.
Ngunit paano nga ba niya gagawin iyon kung hindi naman siya basta-basta makakapagsabi na handa niyang isakripisyo si Cecilia dahil mas mahalaga sa kanya ang maprotektahan ang dangal ni Hyuga bilang isang bayani. Alam ni Yoki na napakahirap pag-usapan ng ganitong paksa ngunit kung walang gagawin ay magpapatuloy lamang ang pagiging awkward nilang lahat sa isa't isa. Kaya pinayuhan niya itong pag-isipan mabuti ang gagawin. At napagtanto ni Makana na tama si Yoki kaya nagpasya siyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang makabawi at maitama ang kanyang pagkakamali. At kasabay nito ay nagpasya rin si Raven na subukang kausapin muli si Happiness kaya bumalik sila ni Yoki sa bahay ni Cecilia, at sa kalaunan ay natagpuan niya si Happiness at humingi ng paumanhin dahil sa biglaan niyang pagtatapat noong nakaraan. Sa kanya iniabot ang pendant na binili niya at tinanong kung maaari ba silang magsimula bilang magkaibigan. At tila nagustuhan ni Happiness ang ideyang iyon, ilang araw ang lumipas at halos mamatay na si Yoki sa sobrang lungkot dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Cecilia. Dahil matapos itong gumaling ay naging abala siya sa pagbisita sa iba't ibang villagers para gamutin ang mga injured at may sakit. Habang ang iba pang miyembro ng Heroes Party ay busy rin dahil si Raven ay Knight Captain. Si Mikena ay isang Royal Magician, at si Hyuga naman ay sunod-sunod na humahawak ng extermination at diplomatic missions. Samantalang siya ay literal na wala talagang ginagawa. Hanggang sa may kumatok sa pinto niya si Happiness at sinabing may mensahe siya. Dahil ipinadala raw siya ni Cecilia para ipaalam kay Yoki na uuwi na ito ngayong hapon. Kaya sa wakas ay muli niya na itong makikita. Dahilan para labis siyang matuwa dahil ito na ang perpektong pagkakataon para ibigay ang necklace na binili niya na hindi niya naibigay noong huling beses. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada ay biglang tinawag siya ng isang random na matandang babae na may fortune teller booth at sinabi sa kanya na siya raw ay magkakaroon ng pinakamasamang swerte sa araw na iyon. Bagay na dapat sana ay ikinabahala niya pero inakala lang ni Yoki na isa itong scam kaya ipinagpatuloy niya ang araw niya dahil nga naman kung papunta siya para makita si Cecilia. Ano bang masama ang maaaring mangyari, kaya unang pinuntahan niya ang isang local bakery para bumili ng regalo para kay Cecilia. Ngunit ang babaeng karaniwang nagtratrabaho roon ay naka-day off pala kaya ang kapatid niyang lalaki ang pumalit, at masyado nitong Signer Ayuso ang trabaho. Dahilan para maging sobrang awkward ang sitwasyon kaya umorder na lang si Yoki ng ilang cupcakes at umalis, ngunit habang naglalakad siya ay napansin niyang lahat ng cupcakes ay nadurage dahil sa namumuong muscles ng lalaki, at kahit na masarap pa rin naman ang lasa ng mga ito, sobrang malas pa rin na sa batch niya nangyari iyon. May ilan pang nangyari kay Yoki habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Cecilia. Tulad ng aksidente siyang mabangga ng isang napakalaking lalaki. Muntik pa siyang makatapak ng dumi ng aso sa gitna ng kalsada. At pagkatapos ay may batang bumangga rin sa kanya at nahulog ang karne nito sa sahig. At kahit pwede naman sana niyang balewalain ang bata at magpatuloy na lang sa paglalakad. Masyado siyang mabait para gawin iyon kaya inalok niya itong bilhan ng bago para tumigil sa pag-iyak kahit hindi naman niya kasalanan. At sa puntong iyon ay puro maliliit na abala pa lang ang nangyayari sa kanya. Pero lalo pang lumala ang malas niya nang maya-maya ay maaga ang wallet niya ng isang pickpocket. At kahit may mga taong sisuko na sa ganitong sitwasyon, hindi pumayag si Yoki na masayang ang pinaghirapan niyang pera kaya gumamit siya ng kaunting power para mahabol ang magnanakaw at sipin ito. At kahit na tama lang ang ginawa ni Yoki, sa kasamaang palad ay malapit lang pala si Hyuga at ang tanging nakita niya ay si Yoki na sinisipa ang isang lalaki at kinukuha ang bag ng pera nito. Kaya sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na isa lamang itong misunderstanding ngunit hindi naniwala si Hyuga at agad niya itong inatake para pilitin na sumuko. At kahit kayang-kaya sana ni Yoki na talunin si Hyuga kung gugustuhin niya. Mabubunyag naman ang tunay niyang pagkatao bilang isang normal na human. Kaya minabuti niyang tumakbo na lang, subalit hindi rin iyon nagtagumpay dahil mabilis na hinaranggan ng grupo ng knights ang kanyang daan. At kung lalaban pa siya ay mas lalo lang lalaki ang problema niya sa hinaharap, kaya wala siyang nagawa kundi sumuko, ikinulong siya dahil sa krimeng ibinintang sa kanya at nagsimula siyang mag-isip na baka tama nga ang sinabi ng fortune teller na magiging malas ang araw na iyon, ngunit hindi naman lahat ay masama dahil may mga kaibigan pa rin siyang nagbabantay sa kanya, at makalipas ang ilang sandali ay dumating si Duke upang dalawin siya. Na-scout si Duke ng Royal Knights ilang araw na ang nakalipas at sa tingin niya ay nakakatawa na napasok agad ni Yoki ang ganitong klaseng gulo.
Pero iginiit ni Yoki na wala naman talaga siyang ginawang mali. Bagay na alam na ni Duque kaya sinabi nitong wala siyang dapat ipag-alala dahil narinig na ni Raven ang buong nangyari at kasalukuyan na niyang iniimbestigahan ang kaso. Kaya oras na lang ang hihintayin bago ito tuluyang maayos. At maya-maya ay may lumapit na isa pang knight na si Irene at sinabi kay Yoki na cleared na siya sa lahat ng paratang at malaya na siyang umalis. Dahilan para makaramdam siya ng matinding ginhawa. Ngunit agad ding sinabi ni Irene na nais pala siyang makausap ni Hyuga para humingi ng tawad. Na siyang huling bagay na inaasahan ni Yoki na maririnig. At kalaunan ay nagkita sina Yoki at Hyuga sa isang restaurant kung saan taimtim na humingi ng paumanhin si Hyuga sa lahat ng problemang naidulot niya. At bilang kabayaran ay inalok niya si Yoki ng isang handaan. At halos mabulag si Yoki sa sobrang inosente at tapat na aura na inilalabas ni Hyuga. Dahil malinaw na wala itong masamang intensyon, kaya tinanggap niya ang alok nito. At matapos nilang kainin ang handa ay nagsimula si Hyuga ng kaunting small talk. Una niyang sinabi na wala siyang ideya na magkaibigan pala sina Yoki at Raven. At kahit hindi niya ito nakilala noon, ngayong nakausap na niya si Yoki ay napagtanto niyang ito rin pala ang lalaking nakakasama ni Cecilia noong huli. Kaya tinanong niya si Yoki kung ano ang relasyon nito kay Cecilia. At kalmadong sinagot ni Yoki na magkaibigan pa lamang sila, bagay na ikinagaan ng loob ni Hyuga, ngunit agad din niyang sinabi na may hihingiin sana siyang payo kay Yoki dahil gusto niyang malaman kung paano siya mas makakasundo ni Cecilia, na siyang huling paksa na gugustuhin sanang pag-usapan ni Yoki kasama si Hyuga, kaya sinabi na lamang niya na kamakailan lang din naman sila naging magkaibigan ni Cecilia. Kaya kung gusto raw talaga ni Hyuga ng payo kung paano siya makakasundo ni Cecilia. Sinabi ni Yoki na mas mabuting magtanong siya sa isang mas matagal nang nakakakilala sa kanya. Tulad ni Mikena, ngunit sinabi ni Hyuga na hindi niya pwedeng hingan ng payo si Mikena dahil sigurado raw siyang galit ito kay Cecilia. Bagay na ikinagulat ni Yoki kaya tinanong niya kung narinig ba mismo ni Hyuga na sinabi iyon ni Mikena. Ngunit sinabi ni Hyuga na hindi naman daw, alam lang daw niya na hindi gusto ni Mikena si Cecilia dahil noong huling laban ay si Mikena mismo ang humikayat sa grupo na iwan si Cecilia. At hindi raw niya gagawin iyon kung hindi niya kinamumuhian si Cecilia. Ngunit hindi pumayag si Yoki sa ganitong palagay at sinabing hindi patas na husgahan ang intensyon ni Mikena kahit hindi pa niya ito nakakausap tungkol doon. At sinabi niyang si Mikena ay kasing lungkot din ng lahat nang iwan nila si Cecilia dahil umiiyak daw ito buong oras. Ngunit tinanong ni Hyuga kung paano niya malalaman iyon gayong wala naman siya roon. At dahil hindi pa rin pwedeng isiwalat ni Yoki na siya ang demon noong mga panahong iyon. Napilitan siyang tapusin ang usapan gamit ang isang palusot na hindi na pwedeng questionin pa. Kaya naniwala na lang si Hyuga at hindi na nagtanong pa. Ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin na walang kasalanan si Mikena dahil kung hindi ito ang may kasalanan. Ibig sabihin siya mismo ang may mali. At hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili niya sa pag-abandona kay Cecilia. Kaya sinabi ni Yoki na kailangan niyang tigilan ang pagbibintang sa kanyang mga kaibigan dahil kung hindi niya kayang akuin ang responsibilidad ng sarili niyang mga desisyon. Hindi niya raw deserve tawagin ang sarili bilang isang hero, dahilan para biglang maiyak si Hyuga, at inakala ni Yoki na baka nasobrahan siya sa pagsigaw. Ngunit lumabas na talagang nakatulong ang mga salita ni Yoki para maunawaan ni Hyuga kung saan siya nagkamali, dahil si Mikena ay matagal na niyang kaibigan mula pa pagkabata at palagi itong nasa tabi niya upang suportahan siya mula nang siya ay maging isang hero. Gayunpaman, hindi niya nagawang magtiwala kay Mikena at pinili niyang paniwalaan na iniwan nito si Cecilia dahil sa galit. At hindi niya alam kung paano pa niya maayos ang relasyon nilang dalawa. Kaya sinabi ni Yoki na simple lang ang kailangan niyang gawin ay humingi ng tawad dahil malinaw na mahalaga pa rin siya kay Mikena at kahit pagalitan pa siya nito ng kaunti ay tiyak na patatawarin pa rin siya sa huli. Dahilan para mapuno ng tuwa si Hyuga at sabihing magsosorry na siya kaagad. Pero dahil masyado siyang kinakabahan para gawin iyon mag-isa ay nakiusap siya kina Yoki at Raven na sumama. At kalaunan ay nakarating silang lahat sa bahay ni Mikena. Kahit na medyo naiinis si Yoki dahil nadamay siya sa napakahabang detour gayong ang gusto lang naman niya ay bisitahin si Cecilia sa araw na iyon. Ngunit sinabi ni Hyuga na kailangan lang niya ng moral support kaya maghihintay na lang sila sa labas habang papasok siya para humingi ng tawad.
At pumasok si Yuga sa loob at diretso siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Mikena kung saan nadatnan niya itong nasa gitna ng pagpapalit ng damit. At habang agad na nagpanik at namula si Mikena ay nanatiling kalmado at seryoso si Yuga at sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin. Ipinaliwanag niya na ngayon lang niya napagtanto na naging hindi patas siya kay Mikena sa buong panahong iyon dahil paulit-ulit niyang inisip na sinadya nitong iwan si Cecilia kahit hindi naman pala totoo. At alam niyang hindi sapat ang isang sorry para mabayaran ang nagawa niya ngunit umaasa siyang mapapatawad siya ni Mikena upang makabalik sila sa dati. At labis na gaman ang loob ni Mikena nang malaman niyang hindi na siya kinamumuhian ni Yuga. Ngunit bigla niyang naalala na naka-underwear pa siya at hindi niya alam kung alin ang mas nakakainis, ang biglaang pagpasok ni Yuga habang nagpapalit siya o ang katotohanang wala man lang itong reaksyon. At anuman ang mas masahol doon ay galit pa rin siya kaya ibinuhos niya ang galit niya kay Yuga. At sa labas naman ay kitang-kita nina Raven at Yoki ang nangyayari sa loob ngunit wala silang magagawa upang tumulong kaya hinayaan na lang nila si Yuga sa kinahinatnan ng kanyang kapalaran. Sa wakas ay malaya na si Yoki para puntahan si Cecilia. At habang naglalakad siya ay nadaanan niya muli ang fortune teller. Ngunit inakala pa rin niyang scam lang ito kaya hindi siya huminto upang makinig. Bagay na ikinainis ng fortune teller dahil pangalawang beses na siyang binalewala sa araw na iyon. Ngunit sa kung anong dahilan ay tila bumabalik na sa ayos ang swerte ni Yoki. Na para bang may nagawa siyang mabuting bagay kamakailan. At ilang sandali pa ay nasalubong niya ang may-ari ng cake shop na kakalaman lang nakaramihan sa mga cake na binili ni Yoki kanina ay aksidenteng nadurage ng kapatid niyang lalaki kaya nais nitong humingi ng tawad. At kahit sinabi ni Yoki na hindi na iyon malaking bagay ay gusto pa rin ng babae na itama ang pagkakamali kaya binigyan siya ng bagong bag ng mga cake. At nagpatuloy muli si Yoki sa paglalakad hanggang sa bigla siyang napaligiran ng tatlong lalaking nakasot. At sa unang tingin ay parang mapapahamak siya ngunit lumabas na ang mga ito pala ay personal attendants ng batang nakabangga niya kanina at nais lamang nilang suklian ang kabaitan ni Yoki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bag ng meat skewers. At makalipas ang ilang sandali ay sa wakas ay nakarating na rin si Yoki sa bahay ni Cecilia. Ngunit medyo naiinis si Happiness dahil sobrang late na niya. Kaya pumasok na siya sa loob upang tuluyan nang makita si Cecilia na labis na natuwa nang makita siya dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita. At sinabi ni Yoki na may regalo siya para sa kanya. Na ikinatuwa ni Cecilia kahit medyo nagulat siya dahil ngayon lang siya nakakita ng taong pinagsabay ang cakes at meat bilang regalo. At matapos iyon ay inalok niya si Yoki na magtimpla ng tsaa upang sabay nilang kainin ang mga snacks habang nagkukwentuhan. Bagay na ikinagulat ni Yoki dahil karaniwan ay trabaho iyon ng isang maid. Ngunit buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Cecilia na kamakailan lang ay tinuruan siya ni Sofia ng ilang household skills kaya marunong na siyang magtimpla ng tsaa ng maayos at nakakapagluto na siya nang hindi nasusunog ang pagkain sa 70% ng oras. At matapos ang ilang minutong pag-uusap ay nalaman ni Cecilia ang tungkol sa pagkakaibigan nina Happiness at Raven, pati na rin ang pagkakakilala ni Yoki kina Mikena at Yuga. Ngunit habang napag-uusapan nga ang tungkol sa kanilang dalawa ay bigla nilang narinig ang boses ni Yuga na tinatawag si Cecilia. At makalipas ang ilang sandali ay bigla itong pumasok sa kwarto ni Cecilia at sinabing marami siyang gustong ipag-sorry. Ngunit agad siyang sinuntok ni Mikena at sinabing masyado na siyang makulit. Habang walang kaalam-alam si Cecilia sa nangyayari at nagulat naman si Yoki dahil hindi niya inaasahang bigla na lang susulpot ang iba roon. Pero malinaw na lahat sila ay may gustong ipagpaumanhin. Kaya nauna si Mikena at humingi ng sorry dahil iniwan nila si Cecilia noon. Ngunit sinabi ni Cecilia sa kanilang lahat na hindi naman iyon ganoon kalaking bagay para sa kanya dahil hindi lang naman ang buhay niya ang nalagay sa panganib noon. Lalo na't kinailangan pang harapin ng iba ang Demon Lord nang sila-sila lang at walang healer na sumusuporta sa kanila. At lumabas din na matapos talunin ng Demon Lord ay si Mikena ang unang tumakbo pabalik upang tiyaking ligtas si Cecilia. Na sinundan naman agad ni Yuga at Raven, at ang katotohanang bumalik silang lahat kahit sobrang pagod na mula sa laban ay nagpatunay kay Cecilia na mahalaga pa rin siya sa kanila. At dahil wala rin naman silang ibang pagpipilian noong mga sandaling iyon ay wala siyang dahilan upang sisihin sila sa naging desisyon nila. Dahil ang mahalaga ngayon ay lahat sila ay nakaligtas kaya hindi na kailangang makaramdam ng guilt sa nangyari.
At kalaunan sa parehong araw ay naglalakad-lakad sina Yuki at Cecilia nang tanungin siya ni Cecilia kung may kinalaman ba si Yuki sa biglaang paghingi ng tawad ng lahat. Nainamin naman ni Yuki na binigyan lang niya sila ng kaunting tulak sa tamang direksyon dahil sa simula pa lang ay parang kasalanan din niya ang lahat. At labis ang pasasalamat ni Cecilia dahil sa wakas ay buo na ulit ang samahan ng kanyang mga kaibigan. Kaya naramdaman ni Yuki na ito na ang perpektong pagkakataon at sinabi niya kay Cecilia na may regalo siya para sa kanya sabay abot ng necklace na binili niya. Tinanong niya kung handa ba nitong tanggapin iyon at masayang sinabi ni Cecilia na iingatan niya iyon magpakailanman, na siyang ikinagaan ng husto ng loob ni Yuki dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung tinanggihan siya nito. At dito nagtatapos ang episode 4, kaya mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod.